Si San Isidro Labrador ay biniyatipikahan noong Mayo 2, 1619 ni Papa Pablo V. Diniklara siyang isang santo 3 taon ang lumipas ni Papa Gregorio, kasama si San Ignatius de Loyola, San Francis Xavier, Santa Teresa de Avila at San Felipe Neri ng Roma noong Marso 12, 1622. Ito ang talambuhay ni San Isidro, ang magsasaka. Ngayon ang kapistahan ni San Isidro Labrador o San Isidro ang magsasaka. Kilala siyang pinakatakasi ng mga magsasaka sapagkat ito ang kaniyang hanapbuhay. Maraming simbahan sa Pilipinas ang nakapangalan sa kaniya bilang patron. Itinawag ang kaniyang pamagitan laban sa piste at sa masaganang ani. Ipinanganak na dalita sa buhay si San Isidro sa Madrid noong taong 1070. Naglingkod siya bilang magsasaka sa lupain ng isang mayaman sa bayan, si Juan de Varga. Di naglaon ay ginagawa siya nitong tagapamahala sa kaniyang lupain. May malaking debosyon si San Isidro Labrador sa banal na misa. Tuwing umaga, dumalo siya sa misa bago pumasok sa trabaho. Ang malinis na pamumuhay ni San Isidro ang nagpaigting ng inggit ng mga kamanggagawa, kaya naman inireklamo siya ng kaniyang mga kasamagan na palaging huli sa oras ng paggawa. Nang malaman ito ng kaniyang amo, siya'y ipinapahinto nito sa pagsisimba. Hindi ito sinunod ni San Isidro. Minsan, inagahan ng amo ang pagdating sa sakahan ni San Isidro upang huliin ito. Wala pa noon si San Isidro sapagkat nagsisimba pa siya. Nang mababanaagan ni Juan de Vera ang mga anghel ng Diyos na nagsasaka sa lupaing sinasaka ni San Isidro, ito ang dahilan kaya sa larawan at ribulto ni San Isidro ay may anghel na nagsasaka. May malaki ding pagmamahal si San Isidro sa mga dukha. Minsan isinagawa niya ang mga ito sa isang handaan. Pinadami ni San Isidro ang mga handa upang masiguradong mapakain ang mga pulubing kasama niya. Isa ito sa mga kilalang himala ni San Isidro. Nakapang-asawa siya ng esposang higit na bata sa kanya at nabiyaan sila ng isang anak. Kapwa mabuting tao at tunay na madasalin si Isidro at sa asawang si Toribia o kilalang si Santa Maria de la Cabeza. Kapistahan September 9. Maagang pumanaw ang kaisa-isang nilang anak. Ito ang nahulog sa isang balon. Kapwa nanalangin si San Isidro at Toribia upang makuha ang anak sa malalim na balon. Sa kanilang panalangin, tumaas ang tubig hanggang sa bibig ng balon at nakuha nila ang nalunod na anak. Matapos ito, patuloy na inialay ng mag-asawa ang kanilang sarili sa Diyos at nangakong hindi na magtatalik. Kapwa sila nagtutulog sa magkaibang bahay. Ginawa nila iyon bilang sakripisyo tungo sa pagkakabanal. Namatay si San Isidro noong Mayo 15, 1130. Hindi naagnas ang kaniyang katawan at agad naman siyang pinagdidibusyonan ng mga mamayan ng Madrid. Gumaling naman si Haring Felipe ng Espanya sa kaniyang sakit na balat sa paghipo sa kaniyang mga relikiya. Nang siya ay ikononisa ni Papa Gregorio noong Marso 12, 1612, isinama siya sa mga kilalang figura sa Santa Iglesia bagaman siya ay isang dukha. Kasabay niyang ikinonisa sina San Ignacio de Loyola, San Francisco Xavier, San Felipe Neri at Santa Teresa ng Avila. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and we carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community.
here we are to pledge our lives to the Lord.